Bukas po tayo ng ating mga Bibles sa aklat po ng Genesis. And sundan niyo po ako sa pagbabasa. Mula sa chapter 4, verses 1 hanggang 14. Medyo mahabang basahan, ano? Sundan niyo po ako. May gusto lang po akong makakuha natin dito. And I pray as we meditate on this, makuha po natin, itanim po ng Panginoon sa puso natin ang mga katotohanan na gusto ko pong maibahagi sa inyo. Verse 1 hanggang 14 ng Genesis 4, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang kanyang panganay na lalaki, sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pasul ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ng mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka at kailangang mapaglabanan mo ito. Isang araw niyaya ni Cain ang kanyang kapatid, Abel, pumunta tayo sa bukid. Sumama naman ito, ngunit pagdating nila sa bukid ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Sinabi ni Yahweh, Cain, ano tong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil sa dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sinumang makakakita sa akin. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagbubulay-bulay po natin ng mga talataan na ito. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. No. Noong pagkaraniwan nating binabasa po itong narrative na ito, mga kapatid, palagi po nating makikita kung gaano kasama, naging masama si Cain. Isang araw, nung binabasa ko po ito, sabi ko, titingnan ko nga, kung merong bang mabuti? Merong bang mabuti sa kay Cain? Tranay ko na hanapin, ano bang mabuti sa kay Cain? At na-realize ko, habang hinahanap ko yun, kapatid, na-realize ko ito, kapatid, makinggan ito mabuti Na-realize ko, maraming Kristiyano worse kay Cain. Na-realize ko, maraming Kristiyano, habang binabasa ko yung buhay ni Cain, yung event na ito, itong pangyayari na ito sa buhay ni Cain, na-realize ko, maraming Kristiyano mas masama pa kay Cain. Pakitingnan yung katabi. Na-realize ko lang. Alam niyo kung bakit? Tinignan ko, napansin ko, si Cain, nauna siyang naghandog kay Abel. Of course, pag titingnan natin, pastor, hindi mas for argument, para sa akin, yung tinitingnan ko, sabi ko, mas nauna nga na nag-initiate si Cain na maghandog kay Abel. Mas nauna siya. At then, nung makita siguro ni Abel, si kuya, naghandog maghahandog nga rin ako. Ginalingan lang niya yung kanya. Ginalingan lang ni Abel yung kanya. Kasi yung pinili niya, yung first, yung best part ng kanyang handog. Si Cain ang unang nakaisip ng maghandog. Ang isip, itong na-realize ko nung ginawa to ni Cain, is that kay Cain, alam niya na kapag pinagpapala ka ng Panginoong Diyos,
Ng lahat na nagkakaroon ka galing sa Panginoong Diyos, ang dapat na tugon mo ay magpasalamat sa Panginoong Diyos. Amen. Ang sabi ko, minsan, ang Kristiyano, worse pa kay Cain. Na, pag pinagpala, huling naiisip na pasalamatan ng Diyos. Huling naiisip na ibalik yung para sa Panginoong Diyos. Pakitingnan ulit yung katabi. Hindi siya yon. Na. And then, may mga ilan ako napansin dito. May ilan ako napansin dito. Ito nung maghandog si Cain, kapatid, at hindi nagustuhan ng Diyos yung handog niya, sumama ang loob ni Cain. Alam niyo ba yun? No, sumama ang loob. Meron ba dito naghahandog na ang intensyon niya, pag nagbigay mamaya, sa offering natin mamaya, pag nagbigay ka, ang in-expect mo, masisiyahan ng Diyos. Or maraming Kristiyano nga, pag nagbigay, wala namang pakialam yan kung masisiyahan o hindi ang Diyos. Basta ako nagbigay, sinabi mag-offering lang ako. Si Cain, apparently, pag kaya siya nagbigay, ang in-expect niya, ang gusto niya, ang inaasahan niya sa Diyos, masisiyahan ng Diyos, matutuwa ang Diyos. Amen. Amen, Napansin ko, sabi ko, kaya nung hindi kalugdan ng Diyos yung handog niya, ang mukha ni Cain, ba't ganun? Ganun siya. Kasi sa kanya, yung ginagawa niya para sa Diyos, ang in-expect niya, kalugdan siya ng Diyos. Big thing sa kanya, big deal sa kanya, ang kalugdan siya ng Diyos. Dito ba, Kristiyano, ganon? Tayo ba ganon? Sa'yo, big deal ang kaluguran ng Diyos. Hindi maliit na bagay sa akin ang kalugdan ako ng Diyos. Dinidesire ko yun. Gusto ko yun. Ginagawa ko yun. Kaya ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko kasi gusto ko kalugdan ako ng Diyos. Meron ba ganon? Mabdad? Kaya ka ba pumunta dito ngayon kasi gusto mo masiyahan ng Diyos sa iyo? Kasi pag kayo ang goal mo, ang intention mo, lahat ng ginagawa mo, ginagalingan mo. Pag hindi yun ang goal mo, makagawa ka lang. Yung oras nga, basta at least nagsimba naman ako. Kahit late, at least nagsimba ako. Kasi hindi mo intention, kaluguran ka ng Diyos. Para sa iyo, anumang ginagawa mo, kahit gaano ka walang kwenta, nasisiyahan ng Diyos. Pagka ganon, mas masahol ka pa kay Cain. Amen ba? Pakitingnan ulit yung katabi. Hindi siya yun. And then, ito so, tingnan natin. Ito, yung aking proposition mo, ito pag-aaral natin, looking at Cain's life choices, pakinggan mo ba tayo? Looking at Cain's life choices, how can we best redeem our time? Yung ba ating pag-aaralan? Looking at Cain's life choices, how can we best redeem our time? Number 1, kapatid, kasi yung ating topic po, ang tema po ninyo, itong buwan na ito ay redeeming ng ating time. Ang ibig po sabihin ng redeeming ng time, kapatid, is making the most of every opportunity na binibigyan tayo ng Panginoong Diyos, gawin natin yung pinaka-best. Malay natin, hindi na i-offer uli sa atin yan. Kapatid, kung ngayong araw na ito, sinasabihan tayo ng Diyos, hey, be better than Cain, then we should, and we really, really should, respond. I-take natin itong opportunity. Malay natin, kapatid, hindi na uli ialok ito sa atin ng Panginoong Diyos. If God is offering us to make the best of our time ngayong araw na ito, then let us all do it. Kapatid? So number 1, paano natin gagawin yon? Sabay-sabay na basahin. Ready, go. Yung number 1, ready, go. Amen. Paano ko gagawin? Kung tinitingnan ko, sinasalamin ko yung buhay ko sa buhay ni Cain, paano ko gagawin na best redeem ko yung aking time? Make sure ko, kapatid, na yung relationship ko sa Panginoong Diyos, pinaka number 1 na relationship na meron ako. Amen. Kapatid, itong naging pagkakamali ni Cain. Ang ginagawa natin mga kapatid? Sinisilip natin yung buhay ni Cain at inaaral natin anong mga bagay matututunan ko sa buhay ni Cain. Si Cain may relationship sa Diyos. May relationship siya sa Diyos. Ino-honor niya yung relationship niya sa Diyos. Hindi nga lang in a best way.
Kasi malamang, kapatid, kasi malamang, hindi pangunahin sa kanya ang relasyon niya sa Panginoong Diyos. Pag ang Kristiyano, kapatid, pag ikaw ngayong oras na ito, second best lang ang relationship mo sa Diyos. O kaya, worse, nasa bottom yung relationship mo sa Diyos. Ang dami mong priority, ang daming nauuna pagdating sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Most likely, makukumit mo yung mistakes na nakumit ni Cain. Ang masama, kapatid, wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Dumaan ang 2024, ganun mo trinato ang Diyos, papasok, dadaan uli ang 2025, ganun mo pa rin itatrato ang Panginoong Diyos. Dahil ganun lang ang turing mo sa relasyon mo sa Kanya. If Cubao IRM wants to redeem ng inyong time, kapatid, start raising sa top level yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. Simula sa araw na ito, top priority ko ang relationship ko sa Panginoong Diyos. Yung devotion ko, yung usapan namin, yung kwentuhan namin, yung tagpuan namin na aking Panginoong Diyos, yung aking pananalangin, yung aking paglilingkod sa Kanya, top priority ko yon. Gagawin ko pinaka-best ko doon. Amen, mga kapatid? Ito, number 1, under dito. Somehow you know this. Somehow you know this. Cain know this. Somehow you know this. Right now, ngayong oras na ito, kapatid, pag sinilip mo ang puso mo, andyan nakalagay, gusto kong parangalan ng Diyos. Gusto kong unahin ng Diyos, kaya lang, gaganong ka. Ang dami mong ilalagay, tatabunan mo yan ng mga excuses. Pagdating ng panahon, uunahin ko na ang Diyos. Pagka nagkaroon ako ng bahay, uunahin ko na ang Diyos. Pag nakapag-asawa na ako, uunahin ko na ang Diyos. Pag naka-boyfriend na ako, uunahin ko na ang Diyos. Gaganon tayo. Ang dami nating tinatakip, pero alam mo na dapat mong unahin ang Diyos. Hay, mga kapatid, si Cain alam niya. Kaya nung mag-ani siya, ang una niyang naisip, maghahandog ako sa Diyos. Alam niya, kapatid, deep sa kanyang soul, dapat pinaprioritize niya ang Panginoong Diyos. Amen, mga kapatid? Gusto mong i-redeem ang time, gusto mong i-redeem yung life, gusto mong, Lord, ako ay nag-pray sa pagpasok po ng 2025. Sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko po maging more useful po sa iyo, Panginoong Diyos. Gusto ko po, next level po ng usefulness to God. Sa akin ay madudulutan ko ng ngiti ang iyong mukha, Panginoong Diyos. Pagka nakita ko, mas nagagamit niyo po ako, Panginoong Diyos. Sabi ko sa Lord, ina-aspire ko po. And I believe, bawat isa sa atin dito, mga kapatid, nilagay ng Diyos sa puso ninyo yan. Hey, there's more. There's more sa relationship mo sa Diyos. You can receive more blessing. God can do greater things sa buhay mo. Only if, unti-unti mong i-prioritize, i-level up yung relationship mo sa Panginoong Diyos. And, hindi mo to madideny, kapatid, kasi deep down in your heart, God has planted this. You know this, kagaya ni Cain. Amen? Pangalawa, dito sa i-prioritize mo yung relationship. Now, may nakasulat nga pala ako dito sa you may not realize this yet, but later in your life you will. Tapos ikaw na yung magsasabi ng sana, nung bata pa ako, sana, nung nagkaroon ako ng pagkakataon, sana. Alam niyo ba kung bakit ang impyerno ay impyerno? Kasi ang impyerno ay lugar ng sana. Doon ang isa sa word na nasa bibig mo, sana. Sana nung sineran ako, tumanggap ako sa Panginoong Jesus. Sana nung bigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maligtas, na ginab ko sana. Sana gaganon ka. Sana nasa langit sana ako. Sana gaganon ka ng gaganon. Kapatid, kaya sa worst, kapatid, napakapangit na pakiramdam, kapatid. Kapag ka na-realize mo, you have missed many things sa buhay mo. Especially pag may kinalaman sa Panginoong Diyos. Amen. Kapatid, baka ngayon akala mo, okay lang sa akin yun, Pastor. Maniwala ka. Pag nasa langit ka na, at makikita mo yung nasa hulihan mo dati, yung nasa hulihan mo dati, nasa harapan. At yun yung pinuputungan ng korona ng kanilang paglilingkod. Bakit ako? Nasa Cubao din ako. Gaganon ka, kapatid.
Nasa Cubao, mas matagal ako doon. Gaganon ka, kapatid. Hey, kapatid, baka kaya natin ito naririnig ngayong oras na ito. God is challenging you. 2025, gawin mo siyang kakaiba kaysa sa 2024. Unahin mo, prioritize mo ang Diyos. Pastor, priority ko na po siya. Then may level up pa yan. Meron pa. Ano kapatid? Kami po pinag-aralan namin si Moises, last week. Si Moises, para i-challenge po yung mga kapatiran namin. Si Moises, 40 years nagpapastol. Now, 40 years siya lumabas, 40 years old siya, lumabas siya ng Egypt. And then another 40 years nagpastol siya. Anyone watching him, sasabihin nun, mamamatay na doon si Moses ang papastol. Now, and then suddenly nagkaroon siya ng encounter sa Diyos. And then naibago yung kanyang buhay. Sa atin, kapatid, yun lang ang kailangan natin. Yung oras na ito. Now, there's still more that God can do. Redeem your opportunities. Redeem your life. Redeem your time. Start by making your relationship the first, the highest. Amen? Now, and then, this is a choice you have the power to make. Now, this is a choice you actually have the power to make. Sabi po ng verses 6 to 7, kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Sabi ng Panginoong Diyos kay Cain, anong ikinagagalit mo, Cain? Ikaw may gawa niyan. No, sabi niya, bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop. Naiintindihan? Nagigets, kapatid? Ang sinasabi ng Panginoong Diyos kay Cain, ba't ganyan ang mukha mo? No, yung buhay na mayroon ka, ikaw may gawa. Kapatid, yung blessedness, yung level ng blessedness na kinalalagyan mo ngayon, kapatid, sabi ng Panginoon, ikaw ang may gawa. And you can actually redeem that. Sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Kapatid, wow, God. Kung ako'y nakikinig ngayon, Panginoon, wow, salamat po, Panginoong Diyos. Binibigyan mo po ako ngayon ng opportunity, Panginoon. Ang mukha ko po, Panginoon, talaga sa grabe sa blessings na natatanggap ko, hindi po sapat para sa akin. Di naririnig mo to ngayon, sinasabi sa iyo ng Panginoong Diyos, anak, kaya yan lang nare-receive mo because ganyan ka lang nagre-respond sa akin. Ganyan mo lang ako binibigyan ng panahon sa buhay mo. Amen, mga kapatid? You have this power. God gave you this power. Anong power yung kapatid? I-redeem yung buhay mo by giving God the highest priority sa iyong buhay. Everything, kapatid, everything. Kahit pakiramdam mo pa loss. No, kahit pakiramdam, Pastor, pag binigay ko po, pinarioritize ko po ang Panginoong Diyos, maraming malulos sa akin. I don't care, sasabihin sa iyo ng Panginoong Diyos. Amen. Kapatid. And then pangatlo dito, if God is not the greatest of your relationships, then He will get only the second best of everything sa iyong buhay. Love, offerings, obedience, service, commitments, time, passion. Kapatid, anything na ino-offer mo ngayon sa Diyos, kapag ka ang Diyos hindi mo priority, lahat yan garbage sa harapan ng Diyos. Dung, sabi ni Paul. Sabi ni Paul, dung. Anything na ginagawa mo out ng best mo para sa Panginoong Diyos, maruming basahan sa paningin ng Panginoon. And magtataka ka, bakit hindi ka napagpapala? Bakit hindi ka nabibless? Amen? Mga kapatid? So, take in po yun, mga kapatid. Ang dali pala. Sabihin na, ang dali pala, i-redeem yung aking life. Ang dali pala, i-redeem ang aking buhay. Gagawin ko lang number 1 ang Diyos sa aking buhay. Amen? At maniwala kayo, kapatid, ang Kristiyano madaling maloko. Ng sarili mo. Napapaniwala mo, ngayong oras na to, napaniwala mo yung sarili na priority mo ang Diyos. Yun ang nakakatakot sa maraming Kristiyano. Ang maraming Kristiyano, nakumbinsi na niya ang kanyang sarili na number 1 niya ang Diyos. Kaya iniisip niya, lahat ng galaw niya, lahat ng kilos niya, dahil number 1 ang Diyos sa buhay niya.
Sabi ko nga, kahit pag-observe nga lang ng time, late na late, ang proud na proud pa dadating No? Late na dumating, proud na proud pa. This is my best para sa Diyos. Gaganon ka Ang dahilan, na-convince mo ang sarili mo, napaniwala mo na ang sarili mo na number one ang Diyos sa buhay mo. Kaya inisip mo, lahat ng kilos mo, number one para sa Diyos. Yun nakakatakot. So ngayong oras na to, sa biyaya ng Panginoon, pinakita sa'yo, teka lang pala. Niloloko ko pala yung sarili ko. Amen, mga kapatid? Second way, paano, looking dito sa buhay ni, life choices ni Cain, paano natin i-redeem, best natin mariredeem ang ating buhay. Number one, second thing, realize, sabay-sabay ulit tayo magbasa, mga kapatid, ready, go? Yan. Ma-realize mo ngayong oras na to, kapatid, na ang pinakamasayang mararamdaman mong kasiyahan ay yung alam mong nasiyahan ng Diyos sa iyo. Gets ba yun? Gets, mga kapatid? Eto, mga kapatid, maaari ka makaramdam ng kasayahan. Alam mo, nakaraang Pasko, kapatid? Meron ba ditong sobrang natuwa? May nagbiregalo sa iyo, sobra kang natuwa. May exchange gift. Nag-exchange gift. Tapos yung ka-exchange gift mo, sobra-sobra kang natuwa. May ganun? Pero ito, kapatid, hindi mo pa nararanasan ang kasiyahang mararanasan mo pag naramdaman mo na ngayong oras na ito, lugod na lugod ang Diyos sa iyo. Pag naramdaman mo yan, kapatid, nakapanood po ako ng video sa nangyayaring Los Angeles fire ngayon. Meron po ako napanood na video na umiiyak siya kasi sabi niya, hindi ako dapat umiiyak kasi niligtas ng Diyos yung bahay ko. Kaya lang hindi ko mapigilang hindi umiyak, sabi niya. Hindi ko mapigilang hindi umiyak na yung lahat ng bahay, 2 blocks ang haba. Sunog lahat, maliban sa bahay ko. Sabi niya, hindi ko may paliwanag kung bakit hindi nasunog ang bahay ko. Sabi niya, sunog lahat ng bahay sa paligid, maliban sa bahay ko. Sabi niya, paano akong hindi malulugod? Hindi ko alam kung bakit nalugod ang Diyos sa akin na i-protect niya yung bahay ko. Sabi niya gano'n. Sabi nga ni Jack, nag-uusap kami. Malamang, maraming Kristiyanong kapatiran siya, may mga bahay din, nasunog. Nasunog din. Pero bakit ang Diyos nalugod, nayakapin yung bahay niya, na kahit nagdiliyab yung apoy, protect ng Diyos yung bahay niya. At itong mama na ito, sabi niya, hindi ko mapigilan. Dahil dun sa kagalakang naiisip niya na ang Diyos sobrang natuwa sa kanya, kinover yung bahay niya, protect yung family niya, iningatan yung pamilya niya. Kapatid, kung di mo pa naranasan yung gano'n, maramdaman sa isang pagkakataon ng buhay mo na natuwa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka pa nakakaramdam ng kagalakang hindi mo pa dapat nararamdaman sa mundo na ito. Alam mo, meron naman nakaranas ng gano'n? You did something, and then alam mo na tuwang-tuwa ang Panginoong Diyos sa buhay mo, nalugod ng husto ang Diyos sa buhay mo, pinaranas niya yung presensya sa buhay mo, kapatid. And then makakaranas ka na napakalalim na kagalakang di mo kayang paliwanag. Pag kinuwente mo, hindi mo pa kinikwento, nakikita na yung ngiti sa buhay mo, sa mukha mo. Amen. Tinitingnan ko yung mga mukha. Parang, wala pa nakaranas ng gano'n. Itong kapatid. Kaya nga sa langit, pagdating sa langit, papasok ka pa lang sa gate ng langit, kapatid. Hindi mo na kaya paliwanag ang mararamdaman mo, kapatid. Kasi pag makita mo yung mukha ng Diyos na nakatingin sa iyo at sasabihin niya sa iyo, wow, yung aking anak na pinagkamatayan ko sa krus para mailigtas. Halika. Gaganunin ka ng Panginoon Diyos. Makikita mo yung mukha niyan, tuwang-tuwa sa iyo, kapatid. Tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Maniwala ka, kapatid, maniwala ka, yung galak na mararamdaman mo, di mo kayang ipaliwanag. Amen, mga kapatid. Then,
i-motivate yung ating buhay, simula sa araw na ito, mga kapatid, simula sa araw na ito, gagalingan ko ang pagiging Kristiyano ko. Ang motivation ko, yung hamon na ito, kapatid, realize na ang greatest joy na maaari mong maranasan ngayong araw na ito, kapatid, ay yung makita mo ang mukha ng Diyos nakangiti ngayong oras na to sa iyo. Anak, siyang-siya ako, nandito ka ngayon sa harapan ko. Ayun ba doon? Kapatid, that is supposedly yung greatest aspiration natin. Na lahat ng aking ginagawa, natutuwa ang Diyos. Lahat ng aking ginagawa, nasisiyahan ng Diyos. Pag ang Cubao IRM, lahat yan ang motivation, kapatid. Sang oras pa lang, bago ang panambahan, nandito na kayong lahat. Sumasamba na, nagpupuri na, nag-aawitan, nagpapanalangin na, bakit ganyan kayo? Kasi ang aspiration namin, matuwang sobra ang Panginoong Diyos sa amin. Yun ang aming joy. Ang joy namin na ang Diyos nadudulutan namin ng joy. Kung iniisip niyo, Pastor, hindi po totoo yan, tingnan natin si Cain. Cain aspired not to put a smile in the face of God. He wanted to do that. Tingnan nyo. Sa 5 and 6, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito, hindi mailarawan ng mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ako naniniwala na kaya nagagalit si Cain. Actually, sabi ko, sinisilip ko nga yung magandang part ng buhay ni Cain. This should have been, Panginoon, sino po ang matutuwa na ang inandog ko po sa inyo ay hindi niyo po ikinasiya? Alam niyo, kung si Cain ay baliwala lang sa kanya yung inandog niya, kapatid? Nung di natuwa ang Panginoong Diyos, pasensya na po, Lord, hindi ka natuwa. At least nagandog naman ako. Tatalikod lang siya. Sasabihin ng Panginoong Diyos, baliwala lang sa iyo Gaganon yan Pero hindi mailarawan yung mukha ni Cain kasi he was seeking to please God. Kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya ka nandito, kapatid. Kaya ka nandito, kapatid. Gusto ko matuwa ang Diyos. Uupo ako sa harapan niya at namasdan niya ako, masisiya ng Panginoong Diyos sa akin. Alam mo kung bakit matutuwa sa iyo ang Panginoong Diyos, kapatid? Because He bought you with His life. He bought you with His blood. At makita ka lang niyang nasa upuan na yan, tuwan-tuwa siya, kapatid. Amen? Kapatid, wala ka pang ginagawa. Pumupunta ka pa lang. Nag-o-offer ka pa lang ng buhay. Panginoon, nandito po ako. Itong buhay na ito, Panginoong Diyos, binili mo po ng sarili mong dugo, Panginoon. I offer this sa iyo. Yung kinakanta natin kanina, God deserve. He deserve you. Kapatid? At masaya na siya, nakikita ka. Doing your best. Suklian ang ginawa niyang sakripisyo para sa iyo. Cain was angered by his failure to please God. Even a sinful heart desires the pleasure of God. Hello, kapatid. Kahit ang makasalanang puso, pag tinanong mo yan, hahangarin yan, matuwa ang Diyos sa kanya. Kahit ganito lang ako, kahit makasalanan ako, gusto ko matuwa ang Diyos sa akin. Kahit sabihin pa niya, wala akong pakialam, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang sinasabi ng puso niya, gusto niya actually matutuwa ang Panginoong Diyos sa kanya. In fact, kapatid, ito po yung pinaka-sweetest word maririnig natin pagpasok natin sa langit. Sasabihin ng Diyos sa atin, well done. Good. That is words of pleasure. Kapatid, that He was pleased of you while we were here on earth. Yun po ang aspiration natin. Amen, mga kapatid? Be motivated sa katotohanan na yan, kapatid. Kagalakan mong nagagalak ang Diyos sa iyo. Maniwala ka. Walang labis na nagpapalungkot sa puso ng isang Kristiyano yung alam niya nasaktan niya ang puso ng kanyang Panginoon. Ulitin kayo, mga kapatid. Walang labis na nagpapalungkot ng puso ng isang tunay na Kristiyano yung nalaman niya na displease niya ang kanyang Diyos.
Amen ba doon, mga kapatid? Pag alam mong nagkamali ka, nakagawa ka ng pagkakamali, tapos, Panginoon, kakahiya pong sobra, Panginoong Diyos. So, di ba, yung gano'n, na halos di mo magawang makalapit sa Panginoong Diyos. Pagka gano'n. Because it sadden a Christian, kapatid, yung alam niya, nalulungkot, napapalungkot niya ang Panginoong Diyos. At sobra-sobra naman siyang naliligayan, natutuwa, nasisihan, kapag alam niya na ang Panginoong Diyos, natutuwang labis sa Kanya. Amen? Kapatid? Now, pleasing God matters much to you as it was with Cain. It should, and it is supposed, na ang matuwa ang Diyos, masihan ang Diyos sa buhay mo, alam mong mahalagang mahalaga sa iyo yon. Amen, mga kapatid? I expect na kung kakainin po tayo ng salita na ito ng Panginoong Diyos ngayon, sa Sunday, ibang klaseng Kristiyano kayo. Sa prayer meeting, ibang klaseng Kristiyano kayo. Cubao IRM. Kapatid, now, ito yung aming motivation. Bakit kami namumuhay ng maayos sa harapan ng Panginoong Diyos? Dahil nalulugod kaming labis. Nadulutan ng kaluguran ang aming Panginoong Diyos. Ang maliliit na sakripisyo para sa amin, maliit na bagay yun. Ang pinaka-importante sa amin, mapangiti namin ang aming Panginoong Diyos. Masihan ang aming Panginoong Diyos. Ayan ba dan? You do great things for someone. Kapatid, you do great things para sa mahal mo sa buhay. Yung asawa mo, gumagawa ka ng mga dadakilang bagay para lamang masihan ang asawa mo. Yung boss natin minsan, kapatid, sinisipagan natin, ayaw nating malilate tayo. Gusto nating i-please yung ating boss. At pag nakita nating na-please yung ating boss, tuwang-tuwa ka rin. Ikikwento mo pa yun. Grabe ka rin na natuwa yung boss ko sa akin. Gaganon kay. Kapatid? Lalo pa ang Diyos, kapatid. Lalo pa dapat ang Diyos sa isang Kristiyano. Ganon ka dapat natutuwa. Kapag dadudulutan mo ng katuwaan ang Panginoon mo Diyos. Amen, mga kapatid? Mawawalan ka ng pakialam sa kung sa kanino man, kapatid. I don't care kung ano opinion mo sa akin. Ang pinaka-importante sa akin, ang opinion ng aking Diyos. Mga kapatid. Amen. Panguli, kapatid? Paano natin i-redeem? Mabest na mariredeem yung time, yung life natin, looking dito sa choices ni Cain. Sabay-sabay uli, basahin natin. Ready, go? Right now, kapatid, decide. Mga kapatid, makinig, tingin dito. Magpasya ngayong oras na ito. Walang halagang hihingiin ang Diyos sa akin kapalit ng maayos na relasyon namin. Walang halagang hindi ko ibibigay sa Diyos kung hihingiin niya sa akin na hindi ko ibibigay kapalit ng maayos, ng mahusay, ng ngiti sa kanyang labi, kahit ano pa ang halaga niyon. Ako, titingnan ko, sabi nung, si Jack po yung aking misis, pinagawa ko ng PowerPoint. Sabi niya, ginawa mong magaling si Cain dyan Sabi niya sa akin. Kasi, sabi ko, bakit pinatay ni Cain si Abel? Sabi ko, nung binabasa ko, sabi nga, tinitingnan ko kasi sa ibang view, sabi ko, gusto kong hanapan ng maganda yung buhay ni Cain Sabi ko, bakit pinatay ni Cain si Abel? Sabi ko ganito, kasi si Abel ang nasa pagitan ng Diyos at saka ni Cain. Ikaw ang magiging hadlang, ikaw ang magiging dahilan ng lahat ng magiging pangit na relasyon namin ng Diyos. You have to go. Sabi ni Cain, now, anything that hinders between me and God has to go. Kapatid, isang Kristiyano, paano mo i-redeem ang buhay mo, ang time mo? Anything between you and God. Anything between you and God has to go. Any price, kapatid, anak, dahil dyan, hindi tayo okay. Anak, dahil dyan, hindi tayo okay. Sasabihin mo sa Panginoong Diyos, then it has to go, Panginoong Diyos.
Kung dahil dyan, Panginoon, naapektuhan yung relasyon natin, Panginoong Diyos. Kung dahil dyan, kaya ganito ang buhay spiritual ko, Panginoong Diyos, isinusurrender ko po yan ngayon sa harapan ninyo, Panginoong Diyos. It will go. Papatayin ko yan kung kinakailangan, Panginoong Diyos. Kung yan po ang namamagitan sa relasyon ko at sa iyo. Kung yan po ang nagpapababaw ng relasyon ko sa iyo. Kung yan po ang nagkukos sa akin na magkasala laban sa iyo, Panginoong Diyos, it has to go. Kahit gaano yan kaimportante sa akin. Kapatid, redeeming ng ating life, redeeming ng ating time, kapatid, anything. Sabi ko sa inyo, nagpray ako sa Diyos. Papasok ang 2025. Sabi ko, Lord, gusto ko pong maging more useful. Sabi sa akin ng Lord, anong price ang kaya mong isacrifice? Sabi sa akin ng Lord, anong price ang kaya mong isacrifice? What is it in you right now you value so much? Hey, what is it in you right now you value so much na pag hiningi ng Panginoong Diyos, bibigay mo? Ako po, may history po ako. Tinatawag ako ng Panginoong Diyos, magpastor. Ayaw ko kasi ako mag-isang nagtatrabaho, 5 kaming magkakapatid, ako lang may trabaho. Sabi ko, Lord, sabi sa akin ng Panginoong Diyos, magre-resign ako sa trabaho, mag-enroll ako sa Bible school. Sabi ko, hindi po, Panginoong Diyos, hindi pwede. Hindi pwede. Ang ilang pong, wrestling kami ng Panginoong Diyos. Hanggang nagpalit yung pastor namin. At yung pastor na pumalit sa amin, ay sabi kaagad doon sa kapatid ko, sabihin mo sa kuya mo, hindi ko po sinasabi sa kanya. Na tinatawag ako ng Diyos magpastor. Wala, kasi bago yung pastor namin. Sabi kaagad doon sa kapatid ko, sabihin mo sa kuya mo, sa CBC siya mag-aral. Ano yung CBC? Sinabi sa akin ng kapatid ko, kuya, sa CBC ka raw mag-aral kasi doon siya nag-aral. Ano yung CBC? Tinanong ko kung ano yung CBC. Yung CBC, nandito po sa Santa Cruz, malapit sa trabaho ko, yung Bible school. At panggabi, ang pasok, 6 p.m. to 9 p.m. Sabi sa akin ng Diyos, ngayon, pag hindi ka pa nag-aral, nanaginip ako, ang Panginoon nasa tapat ng bangin, ang Panginoon nasa ibabaw ng bangin. As nasa ilalim ng bangin, ako nasa ibabaw ng bangin. Sabi sa akin ng Panginoong Diyos, baba ka, lundag. Sabi sa akin, Panginoon, ayun po. Anong ginawa ng Panginoon Diyos, kakatanggi ko, naglagay ng hagdan sa harapan ko. Sabi niya sa akin, ayan, may hagdan na, bumaba ka. And then nung magising ako, ang paliwanag sa akin ng Panginoong Diyos, now I did something para lamang sumunod ka sa akin. Para lamang sakripisyo mo yung hinihingi ko sa iyo. Alam mo, sabi ko, ano kaya kung nag-resign ka agad ako? Kung sinakripisyo ko yung trabaho ko. Baka obispo ako ngayon ng IRM. Sabi ko, pag kami hiningi ang Diyos na price, dahil lamang hinahamon ka niya na mas committed, maging committed sa Kanya. Kahit anong halaga, is worth. At kapag hindi mo sinacrifice, kasi masusunod pa rin naman ang Diyos sa iyo Masusunod pa rin ang Panginoon. Gagawa pa rin siya ng paraan. Tapos, doon ka na ngayon sa second opportunity. Maiisip mo ngayon, pag sumunod ka na dito, sasabihin mo, ano kaya kung sumunod ako nung una? Ano kaya nung unang hiningi sa iyo ng Panginoon Diyos, yung commitment mo, binigay mo na kaagad? What could have been the blessings na bubuksan ng Panginoong Diyos? Amen? Kapatid? Amen. So, I pray, kapatid? Ngayong oras na ito, ngayong linggo na ito, bawat isa sa atin magpasya. Panginoon, ito yung pagkakataon. God, I will redeem ng buhay na ito, Panginoong Diyos. Tutularan ko po yung nakita namin, Panginoon. Yung mga bagay na nakita namin sa buhay ni Cain, yun ang gagawin ko. Priority ko ang Panginoong Diyos. Ipa-priority ko ang Panginoong Diyos. Yung kagalakan, nagpupurso ka ng kagalakan dito, kapatid. Hinahanap natin yung kagalakan, kasiyahan sa pera, sa mga material na bagay, sa mga pagtatravel, kung ano-ano ginagawa natin para masiyahan tayo, kapatid. Mayroong greatest na joy na maaari kang maranasan. Ito yung alam mong nadutulutan mo ng ngiti ang Panginoon mong Diyos. Amen? And then,
be willing to pay any price, hihingiin niya. Ngayong oras na ito, kapatid, now, kahit ano hingiin ng Diyos. Kung boyfriend, hindi mananampalataya, nahahadlangan ka na maging tapat sa Diyos, girlfriend na hindi mananampalataya, anything, kapatid, surrender sa Diyos, mga kapatid. And then, hintayin natin kung ano gagawin ng Panginoon dahil sacrifice na gagawin mo para sa Kanya. Ay ba doon? Kapatid, yuko tayo. Ano nga kapatid? Baka kinakausap ka ng Panginoon. Actually, ikaw pala yun. No? Yuko tayo. And then makipag-usap sa Lord. Lord, baka may kinakailangan kang isurrender ngayon na sa Diyos. Sabihin sa Lord, Panginoon, mahirap, mabigat, Panginoon, itong hinihingi mo. Pero gusto ko pong masiyahan, gusto ko pong matuwa. And na-realize ko po, ang totoong galak pala, Panginoon, ay yung makita kong nakangiti ka habang nakatingin sa akin. Oh God, beyond description, Panginoon, magagamit po namin yung lahat ng word to describe anong klaseng galak ang maaari naming maramdaman nung maintindihan namin na ikaw na aming Diyos, labis na natutuwa sa amin. Ama, baka po may naririnig ka ngayon sa harapan mo, nakaupo po kami dito sa harapan mo, nagsusurrender po ng buhay sa iyo. Gusto po namin i-redeem buhay namin, Pang. You deserve po nito. Kaya po pala kanina habang kumakanta kami, ganun po yung mga words, oh God, you deserve. You deserve every single life na nandito sa harapan mo, Panginoon. And Lord, makita mo, hindi na po namin ito ipagdadamot sa iyo. Sinusurrender na po ngayon dito sa harapan mo, Panginoon. God, make the most of what you can sa buhay na ito, Panginoong Diyos. Parangalan mo po ang iyong pangalan habang nakikita namin yun, habang nararanasan namin yun, Ama, ngiti ang dulot noon sa aming mga labi. Dahil alam namin, meron ng silbi ang buhay namin sa iyong mga kamay. Habang nagkakaroon ng greater na silbi yung buhay namin sa iyong mga kamay, greater smile naman po ang bibigay nun sa aming mga labi, Panginoong Diyos. O glory sa iyo, aming Ama. Karangalan, kaluwalhatian, o Diyos, tulungan kami ng banal mong Espiritu, kasihan ng bawat isa, Panginoon. Tulungan po kami na mamuhay, ikaw ang prioridad, Panginoong Diyos. Sinisik ang kaluguran mo, Panginoon. Ina-aspire lagi. Ano man ang aming ginagawa, ano mang ipagawa sa amin ninyo, Diyos, ng simbahan na ito, Panginoon, ano mang responsibilities, gagampanan namin to na ang sinisik namin, Ama, ang kaluguran mo, Panginoong Diyos, at no cost is too high para sa amin, para parangalan at sundin ka, Panginoong Diyos. Salamat po na maraming sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.